mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Naranasan niyo na ba na magipit sa buhay? Yung tipong hindi mo alam kung saan mo kukunin ang mga pambayad mo sa lahat ng iyong utang. Yung tipong kailangan mong magpaawa sa mga nagpapautang para lang ikaw ay kanilang pautangin. At higit sa lahat, yung tipong halos ibenta mo na ang lahat, babayaran mo lang ang iyong utang. Well, kabilang siguro ko sa taong sobrang daming utang na tinataguan. Sa kadahilanang wala na akong pambayad. Pero bukod sa pera, ano pa nga ba ang pwedeng ibayad sa utang? Itago na lang natin ang pangalan ko sa pangalang Jasmine. At dito sa kwento kong ito, ay inyong malalaman kung paano ko binayaran ang lahat ng utang ko gamit ang aking katawan. Pero sa ginawa kong ito, ay magkakaroon ng twist ang buhay ko. A twist that I never expect na mangyayari. Ipinanganak ako na may pusong mapagmahal at handang gawin ang lahat upang matulungan ang aking pamilya sa kahit anumang paraan. Bata pa lang kasi ako ay talagang hirap na kami sa buhay. Kaya nga, hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makatuntong sa kolehiyo. Tanging high school lang ang natapos ko. Kaya naman sa murang edad ay nasanay na ako sa pagbabanat ng buto. Nakakaraos-raos naman kami noon dahil nga sa nagtutulong-tulong kami sa pagtatrabaho. Kaya naman kahit hindi sapat, ay nakakakain pa rin naman kami ng 3 beses sa isang araw. Ngunit sa isang iglap, ay nagbago ang takbo ng aking buhay nang malubog kami sa utang. Dahil sa pagkamatay ng aking ama at pagkakasakit ng aking ina. Kaya naman nung mga panahong yun ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala pa kasi sa minimum ang kinikita ko. Kaya hindi ko kakayanin na mapagamot ang ina ko o kahit mabilhan man lang ng gamot siya. Kaya naman nagdoble kayod ako sa buhay. Hanggang sa napilitan akong humanap ng mga paraan upang mapunuan ang mga pangangailangan namin. Kung ano-ano ang side hustle ang aking pinasok noon, na halos hindi na nga ako natutulog para lang kumita ng malaki-laki. Sunod-sunod na nga rin ang naging problema ko noon dahil bukod sa sakit ng ina ko, ay naiipit na ako sa sitwasyon sapagkat pilit na akong sinisingil ng mga inutangan namin noon. At kapag ako raw ay hindi makabayad, ay kanila nila akong ipababarangay. Hanggang sa isang araw, habang ako ay naglalakad-lakad sa kalye, isang papel ang lumipad papalapit sa akin. Para nga din may nagtulak sa akin noon na pulutin ang papel na yon. Kung kaya't ito ay aking pinulot. At dito nga ay nakita ko ang number ng isang business tycoon na kung saan sila ay tumutulong sa mga mahihirap at nangangailangan ng pambayad sa mga utang. Dahil na rin sa kagipitan sa buhay at sa pangailangan ko na makabayad sa mga utang at pagpapagamot sa aking ina, ay masasabi ko na hulog ng langit ang papel na ito. Kaya naman wala akong pagdadalawang isip na tinawagan ang numerong nakasaad doon. Kaagad namang may sumagot sa akin at ipinaliwanag ko kung ano ang aking pangailangan. Ibinigay naman niya ang address na pupuntahan ko. At sa pagpunta ko nga ron, ay dito na nagsimula ang twist ng buhay ko. Isang business tycoon
na kung tawagin nila si Boss Berto ang bumungad sa akin nung pagpasok ko sa opisina. Ano ang sadya dito? Seryosong tanong nito. Boss, kailangan ko lang po talaga ng pera ngayon, pampagamot sa aking ina at pambayad sa lahat ng utang namin. Pambungad na salita ko. At pagkatapos nga nun, ay dito ko na siya dinramahan ng dinramahan. Kahit anong trabaho po, boss, gagawin ko. Kahit anong serbisyo gagawin ko, makaahon lang po ako sa pagkakalugmok sa buhay. Ito pa nga ang huli kong sinabi na siya namang kinangiti nito na akala mo bang may magandang plano na namuo sa kanyang isipan. Inalok ako ni Boss Berto ng isang kondisyon na sobrang hirap tanggihan. Kailangan ko lang daw gawin ang mga serbisyo na hihingin niya. At ang bayad niya sa akin ay siya na raw ang bahala sa lahat ng utang ko at pagpapagamot ng aking ina. Sign here for our agreement if you agree on my offer. Sabi pa nito. At dahil nga sa kagipitan ng buhay, agad kong tinanggap ang alok ng hindi lubos na iniisip ang mga posibleng kahihinatnan. Naging maayos naman ang kanyang mga serbisyong pinagawa niya sa akin. Siguro ay nakakatatlong araw pa nga lang ako sa pagtatrabaho sa kanya ay nabayaran na niya ang mga inutang ko. Thank you po, boss. Pangako po. Pagbubutihan ko pa po ang pagtatrabaho ko. Medyo weird nga lang ang trabahong ginagawa ko. Dahil nga ako ay nagtatrabaho sa stockroom o warehouse lang. At hindi talaga sa mismong opisina. Mula sa simple at marangal na usapan, habang tumatagal ay unti-unti na ngang lumabas ang tunay na layunin ni Berto sa akin. Hindi pala negosyo ang pakay nito. Sa katunayan nga, ay isa lang talaga siyang mayaman na tao na ang tanging hangad ay pagsamantalahan ang mga katulad ko na mahihirap. Dahil, how are you, Jasmine? Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tanong sa akin ni Berto habang nakatingin sa akin na may kahulugan sa kanyang mga mata. Okay lang naman po ako, Boss Berto. Ano po ba ang susunod na ipapagawa niyo sa akin? Sagot ko nang may kaba sa boses. Dahil may kakaiba na akong nararamdaman. 8:00 ng gabi na rin kasi yun. Nang papuntahin niya ako sa opisina. At may kailangan daw siyang ipagawa sa akin. At ibibigay na raw niya ang hiling ko na mapagamot ang aking ina. Napangiti ito sa kanyang inuupuan. Sandali pa nga itong nanigarilyo bago sabihin ang katagang nagpahulog ng damdamin ko. Simple lang naman, gusto ko may mangyari sa atin. Ito ang kanyang sinabi. Nang mapagtanto ko ang tunay na layunin niya, nanginig ang aking puso sa takot at kaba. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ay pikit mata kong sumang-ayon sa hinihinging serbisyo ni Berto. Dahil mas inisip ko ang kapakanan ng aking pamilya, kaysa sa sarili kong katawan. And he's on his word naman. Matapos ang nangyari sa aming dalawa, ay kaagad naman niya akong binigyan ng pera na pampagamot sa aking ina. I can't directly say thanks to him. Hindi kasi ko makapagsalita. Dahil nga, sa para ko na rin tinanggal ang dignidad sa sarili ko. Matapos kong iyalay ang katawan ko kapalit ng pera. Go home now. I know na kailangan ka ng nanay mo sa ngayon. Pabulong na sabi nito sa akin, bago pa ito humirit ng isang halik sa aking labi. And
from that moment na ako ay kanyang hinalikan, para bang may kuryenteng dumaloy sa aking balat na nagtungo hanggang sa aking puso. I can't directly explain kung ano ba ang naramdaman kong yun. Nang magdaan pa nga ang ilang linggo, unti-unti kong natutunan ang mga bagay na hindi ko inakala na magagawa ko. Sa bawat pagkakataon na makikita ko si Berto, ay biglang tumitindi ang damdamin ko at bumibilis ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa katunayan, ay sa tuwing inaalok nga niya ako uli na may mangyari sa aming dalawa, kapalit ng pera, ay hindi na nga ako nagrereklamo pa. Kahit na hawakan niya ako o halikan pa man. Wala na akong takot o kabapang nararamdaman. At sa halip ay napalitan na ng kakaibang init na bumabalot sa aking katawan. Hanggang sa isang gabi, tuluyan na nga niya akong dinala sa kanyang bahay. At habang naglalakad nga kami sa kanyang malawak na kwarto, bigla niya akong hinawakan sa bewang at isinandal sa dingding. Jasmine, alam mo na ang mga dapat gawin. There's no turning back here. Ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ko kainteresado sa'yo. Pulong ni Berto sa aking tenga. Nang sumunod na sandali, naramdaman ko na ang mainit na halik ni Berto sa aking leeg. Hanggang sa mapabilis ang aking paghinga at maranasan ang init ng aming katawan na nagdulot ng ligaya at kasiyahan sa aming dalawa. Hindi ko na nga napigilan ang sarili ko sa masidhing damdamin na bumabalot sa aking puso at isipan. At sa pagkakataong ito, dito ko na masasabi na ako ay tuluyan ng nahulog ang loob sa kanya. Mahal kita, Jasmine. Bulong ni Berto sa akin. Huwag kang mag-alala dahil matututunan na rin kitang mahalin, Berto. Sagot ko naman sa kanya habang patuloy na naglalapat ang aming mga labi. Sa bawat sandali na kami ay magkayakap, marahil hindi namin maiwasan na mahulog ang damdamin namin sa isa't isa. Naging gabay na lamang ang nararamdaman namin sa bawat may namamagitan sa aming dalawa. Kahit na alam naming may mga bagay na hindi tama sa mga ginagawa namin. Ngunit sa kabila ng lahat, ng bawat galaw ng aming mga katawan, nagsisimula ko na nga yatang maranasan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan na mangyayari. Pinatawag uli ako ni Berto sa kanyang opisina. Nananabik pa nga akong pumunta dahil sa isip-isip ko ay makakaramdam na naman ako ng kaligayahan sa piling ni Berto. Ngunit kamaliktaran pala ang aking mararamdaman dito. And this is the most unexpected twist in my life. I'm ready na. Stop! Pagputol ni Berto sa aking sasabihin na sinabayan pa niya ng malakas na hampas sa kanyang lamesa. Kaya naman tahimik na lang akong napaupo. Jasmine, alam kong unti-unti nang nahuhulog ang damdamin natin sa isa't isa. Sa lahat ng naging kliyente ko, ikaw lang ang nakapagpaabot sa akin sa ganitong sitwasyon. Oo, sinabi ko sa'yo na mahal kita. At sinabi mo rin sa akin na mahal mo rin ako. Ngunit alam kong hindi na tama ang ginagawa natin. Alam kong mali na umabot tayo sa sitwasyong ito sapagkat hindi ito nakasaad sa ating kasunduan. Paliwanag ni Berto habang nakatingin sa akin ng may lungkot sa kanyang mga mata. Pero bakit mo pa pinaabot sa ganitong sitwasyon kung
Bakit, Berto? Bakit? Pautal-utal at di ko masabi na diretso ang nais kong sabihin dahil nga sa tumutulo na ang luha ko. Kaagad niyang inilabas ang isang sobre na naglalaman ng malaking salapi na kaagad niyang ibinigay sa akin. At dito na niya sinabi ang katagang, "I'm sorry, Jasmine, but our contract ends here." At dito nga ay tuluyan na niya akong iniwan habang bumubuhos ang luha ko. Hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko nung mga oras na yon. Halong saya, lungkot, dalamhati, sakit, at kung ano-ano pa. Pero nung mga oras na yon, ay dun ko napagtanto na lahat ng kontrata sa trabaho man o sa buhay ay may hangganan o katapusan. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito. Sa bandang huli, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi lamang basta pakiramdam o kontrata na pinipiramahan, kundi ito ay isang proseso ng pagtanggap at pag-unawa sa bawat pangyayari sa ating buhay. Sa pagsasama namin ni Berto, dito ko natutunan na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay nagsisimula sa pagtitiwala at pag-unawa sa isa't isa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Jasmine at ito ang kwento ng buhay ko.